Mahal ba ng Diyos sa mga taong nasa impyerno? Ito ay isang mahalagang tanong at ang maikling sagot ay oo. Mahal ng Diyos ang mga tao sa impyerno. Ngunit ang pagkapaliwanag ng sagot nito ay puno ng kahirapan sa hindi bababa sa 3 puntos. Una, ang impyerno ay paglalarawan bilang hangal o walang kabuluhan sa modernong kulturang kanluranin. Isipin na lang kung gaano kadalas inilalarawan ang impyerno bilang isang sangasangang mga kuweba sa ilalim ng lupa, kung saan ang isang matingkad na pula, may sungay na dyablo, ay nagkukubli gamit ang pantuhog. Pangalawa, ang konsepto ng pag-ibig ay nabaluktot sa isang nararamdamang idea upang magkasya sa anumang panandaliang bagay ng pagnanais ng tao. Pangatlo, iniisip na maraming tao ang Diyos bilang isang may balbas na matandang nakaupo sa isang lugar sa mga ulap, tulad ng isang tao na may dagdag na kapangyarihan. Dapat nating iwaksi ang ating sarili sa mga puntong ito bago natin maunawaan kung paano mamahalin ng Diyos ang mga tao sa impyerno. Magsimula tayo sa huling punto. Kung ang Diyos ay iisipin bilang isang may hangganan, nilalang na persona, kung gayon ang doktrina ng banal na katarungan ay hindi gaano magiging makahulugan. Ang kanyang karunungan sa lahat ng bagay, pagiging perpekto, katarungan, kabanalan, at kabutihan ay hindi posible kung ang Diyos ay may hangganan. Ang mga nilalang na may hangganan ay hindi maaaring maging perpekto at iba pa. Ngunit ang paggawa ng Diyos sa larawan ng tao, sa kasamaang palad, ang ginagawa ng maraming tao. Kapag iniisip natin na ang Diyos ay katulad natin, ngunit may mga superpower, nakakagawa tayo ng isang malaking pagkakamali. Ang Diyos ay hindi isang nilalang sa kalawakan. Siya ang lumikha. Gawa 17:24-29. Siya ay lumalampas sa kosmos. Mahalaga ito sa tanong tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa impyerno. Dahil kapag sinabi ng unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig, nangangahulugang ito na ang pagkadiwa ng Diyos ay pag-ibig. Hindi ibig sabihin na mahal ng Diyos ang kanyang nilikha dahil may ginagawa ito para sa kanya. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay apektado ng kung ano ang nangyayari sa oras. Sa halip, mahal ng Diyos ang mga tao dahil lang sa kung sino siya. Dahil dito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi apektado ng ating mga aksyon o lokasyon. Mahal ng Diyos ang mga tao sa impyerno. Ang terminong pag-ibig sa pangkahulugang Kristiyano ay tumutukoy sa pagnanais kung ano ang makakabuti para sa iba. Ang paghahangad ng kabutihan ng isang tao ay ang pag-unawa muna kung ano ang makakabuti para sa kanya at pagkatapos ay kumilos patungo sa layuning iyon. Ang pag-ibig ay hindi silakbo ng damdamin o emosyon. Kapag sinabi natin na ang Diyos ay pag-ibig, ang ibig natin sabihin ay ang mismong kalikasan ng Diyos ay mapagsakripisyong pag-ibig para sa iba. Ang pag-ibig na ito ay ipinakita sa krus, kung saan ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Ang banal na diwa ay nakakaalam at ninanais ang kabutihan ng lahat ng nilalang. Ang makabagong kultura ngayon ay nagpapakita ng kawalan ng pag-alala sa impyerno. Ang mga tao ay kaswal na sasabihin sa mga tao na pumunta sa impyerno o ipagpalagay na ang impyerno ay magiging isang malaking party. Sa pananaw ng Biblia, ang malawakang tinatawag na impyerno ay kumakatuwang sa isang bagay na lubos na kasuklam-suklam. Sinasabi ng Biblia na sa kamatayan, ang masamang kaluluwa ay nananatili sa kamalayan ng pagpapahirap hanggang sa hinaharap na pagkabuhay muli. Tingnan ang Lucas 16:19-31. Pagkatapos ng muling pagkabuhay at huling paghuhukom, ang masasama ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pahayag 20:11-15. Samantalang ang mga matuwid ay nananahang kasama ng Diyos magpakailanman. Ang mga hindi matuwid ay hiwalay sa Diyos. Hindi ito nangangahulugan na ang presensya ng Diyos ay hindi alam o wala. Sa halip, iba ang karanasan nila sa Diyos. Kaya paanong mahal ng Diyos ang mga tao sa impyerno? Sa paanong paraan niya nais ang kabutihan ng mga hiwalay sa Kanya? Mabuti para sa nilalang at manilika na magkaisa, tulad nila noong pasimula. Genesis 1:2. Ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkabali sa pagsasamang iyon.
Kaya't ang kasalanan ay makikita bilang ang panloob na pagtalikod ng mga nilalang mula sa kanilang sariling kabutihan. Ang nakagawiang kasalanan ay nagiging isang nagpapatibay na paulit-ulit na pagtalikod sa Diyos. Kung wala ang makapagpapagaling at tumutubos sa pag-ibig ni Kristo na ibinabalik ang mga nilalang pabalik sa Diyos, mananatili sila sa kanilang kapahamakan na kalagayan. Maaaring mapuot ang nilalang sa Diyos dahil pinili niyang mahalin ang kanyang sarili at hanapin ang lahat maliban sa Diyos sa kabila ng pagkakasundo ng kabutihan at biyayang ipinagkaloob sa kanya sa hindi mabilang na paraan. Mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Ang kanyang kalikasan ay pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ito ay nagpapakita ng kanyang sarili sa magkaibang paraan sa hindi nagsisisi na nilalang at sa nagsisisi. Ito ay ang parehong pag-ibig, naranasan mula sa dalawang pananaw. Bilang isang pagkakatulad, ang dalawang tao sa labas sa isang maliwanag, maaraw na araw ay maaaring magkaroon ng magkaibang karanasan kung ang isa ay nasa sikat ng araw at ang isa ay nasa anino. Sa parehong mga kaso, ang araw ay pareho. Ito ay ang karanasan ng mga nilalang na magkaiba, depende sa kanilang sitwasyon na may kaugnayan sa araw. Sa katulad na paraan, iba ang karanasan sa Diyos ng nasa impyerno kaysa sa langit. Sa halip na maranasan ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos, ang nasa impyerno ay nakakakuha ng ganap na galit ng Diyos.